May isang baryo sa pinakatimog na bahagi ng Quezon na hindi matatagpuan sa mga mapa. Walang signal, walang internet, at tila kinalimutan na ng Diyos. Sa baryong ito, may isang nakatindig pang istruktura na halos matabunan na ng kagubatan. Ang dating kumbento ng mga madre. Isang lugar na matagal nang itinakwil ng mga lokal. Sa tuwing dumaraan ng hangin dito, may dalang bahagyang amoy ng insenso, durog na kandila, at dugo. Sa loob ng mahigit 40 taon, walang nagtangkang lumapit. Hindi ang mga tanod, hindi ang mga turista, at lalo na hindi ang mga pare. Dahil ayon sa alamat, ang lugar ay hindi basta-basta abandonado. Ito ay binabantayan. Isang nilalang, babae, nakaitim, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, ngunit nanonood palagi. Ayon sa matatanda, bago pa man magsara ang kumbento, may isang madre na tinatawag na Sister Leticia. Tahimik siya, mapagmasid, at laging nag-iisa. Siya ang tagapangalaga ng mga ulila sa kumbento. Mga batang kinupkop sa gitna ng sigalot o iniwan ng mga magulang. Hanggang isang gabi, sa kasagsagan ng bagyong Rosing, may natagpo ang batang babae sa harap ng kumbento. Duguan, nanginginig, halos hindi na humihinga. Iniligtas ito ni Sister Leticia. Pinakain, dinamitan, at kinupkop. Ngunit mula nang dumating ang batang yon, nagsimula na ang mga kakaibang bagay sa loob ng kumbento. Nagsimulang mawalan ng malay ang mga madre. Ang mga statwa sa loob ay natutumba. Ang krus sa altar ay pabaliktad kung kailan walang ibang tao sa loob. At minsan, may naririnig silang boses mula sa kwartong bakante. Boses ng isang babaeng umiiyak. Pero sa parehong oras, parang may pumapalakpak sa loob ng dibdib ni Sister Leticia. Parang tubig na gumagalaw sa baga. Isang araw, hindi na bumangon si Sister Leticia mula sa kanyang kwarto. Nang subukan siyang pasukin, wala na siya roon. Ngunit sa gitna ng kapilya, may nakatayong babae. Nakaitim. Basang-basa ang suot. Nakatungo. Nagtangka ang Madre Superior na lumapit. Ngunit nang siya'y makalapit ng kaunti, bigla na lang itong bumulagta. Patay. At noon, pumutok ang alingaw-ngaw. Sumpa ang batang yun at kinuha na niya si Sister Leticia. Mula noon, isinara ang kumbento. Ipinasara ng arsobispo. Winasak ang harapan. Tinakpan ng trapal. Ngunit kahit anong gawin, hindi ito tuluyang gumuho. At nagsimula na ang pagkalimot. O yun ang akala ng lahat. Hanggang kamakailan lang, isang grupo ng mga estudyante mula sa Maynila, 3 masigasig, mapusok, at walang takot, ang bumisita sa Quezon upang gumawa ng documentary. Ang tema,
mga abandonadong struktura sa Pilipinas. Hindi nila alam, isa sa kanila, si Liza, ay may kakaibang koneksyon sa lugar. Paulit-ulit niyang napapanaginipan ang isang itim na pintuan. At sa likod ng pintuang iyon, isang babaeng humihikbi. Humihikbi sa sobrang tagal ng paghihintay. Nais ng babae sa kanyang panaginip na makita siyang muli. Sa unang hakbang nila sa loob ng kumbento, kumaluskos ang paligid. Walang hangin, walang ibon, ngunit may aninong gumagalaw sa ikalawang palapag. Hindi nila pinansin. Inilabas ang drone. Inilawan ng paligid. Inisa-isa ang mga kwarto. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Adrian, isa sa mga kasama, na ang mga video na kuha nila ay hindi lumalabas sa memory card. Static lang, putol. Puro boses ni Liza na sinasabing, may humihila sa akin. Pero wala naman siyang sinasabi sa aktwal. Doon niya napansin, sa bawat video, may itim na figura sa gilid. Parang silhweta ng babae. Laging nandoon. Palapit ng palapit. Hanggang sa makarating sila sa mismong altar ng kapilya. Basag na ang imahe ng Birhen. Ang krus, nakabaliktad. Sa gitna ng altar, may isang lumang abito ng madre. Itim, basa, mabigat, parang hindi natutuyo. Nang lumapit si Liza, tila parang napako ang kanyang mga paa. Tumingin siya sa kisame, kung saan may butas ang bubong. At sa loob ng butas na yon, may dalawang mata. Nakatingin sa kanya, hindi kumukurap. Dahan-dahang lumusot ang ulo. Buhok na basa, balat na parang papel. At mula sa kisame, bumaba ito. Hindi gamit ang paa, kundi parang gumagapang sa hangin. Ang itim na babae. Tumakbo si Adrian. Nabitawan ng kamera. Ngunit sa likod ng kamera, kahit walang kumukuha, may nakarehistro. Isang babaeng umiikot sa kisame. Walang mata, walang bibig, ngunit dumudugo ang buong katawan. At sa gitna ng huling frame, bago mamatay ang lens, may bumulong. Liza, halika na. Tagal na kitang hinihintay. Kinabukasan, natagpuan ang dalawang bangkay sa labas ng kumbento. Si Adrian, may baling leeg. Ang isa, hindi makilala. Basag ang muka. Punit ang mga damit. Ngunit si Liza, hindi nahanap hanggang ngayon. Ngunit tuwing gabi, may mga estudyante ang nagtuturo sa lumang video footage. At sa bawat frame ng kanilang documentary, laging may isang babae sa likod ng grupo. Nakatayo, hindi gumagalaw, nakaitim. Sabi ng mga pare, ang masasamang espiritu ay hindi laging sumasama sa mga bagay. Minsan, sumasama ito sa mga alaala. Sa bawat replay, sa bawat share ng video, sa bawat taong nanonood,
tumatawa ng aalas ka. Minsan, kapag pinanood mo, bigla ka na lang may maririnig sa likod ng tenga mo. Isang boses, mahina, tuyo. Salamat, nahanap mo ako. Kaya't kung may lumang kumbento sa inyong bayan na hindi pinapasok ng mga pare o nino man, huwag mong tuksuhin ang alaala nito. Dahil baka hindi lang ito alaala, baka buhay pa siya at naghihintay sa'yo.